What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? So Koro nga pala. So welcome back for today. Ang di-discuss natin is itong airdrop guide for layer 0. So itong guide na to is galing dito kay Sean. So kung nanonood ka Sean, shoutout sa'yo. Yung ginamit ko yung guide mo to create another guide. So yung sa akin medyo ni-utilize ko. Nilagay ko na rin kung ilang ETH yung gagamitin ko. So ito, for personal use ko to, yung mga values na to. Kung gusto nyo babaan, pwede nyo naman babaan to kung kaya. Pero gaya ni Sean, ang recommended niya kasi is $300 na minimum sa ETH. Pero hindi to in Arbitrum, so mali yan. In Ethereum mainnet yan, mainnet. So dyan tayo mag-start, yan yung starting point natin. So mag-start na tayo. As you can see, ito yung portfolio natin. Makikita muna natin, refresh natin. And meron tayong $608. So gumagalaw-galaw yan kasi nag-iba yung presyo ni Ethereum. So as you can see, for preparation, kailangan din natin ng $5 to $10 ng AVAX, Matic, BNB, and APT. So meron na ako nyan guys. So naganda na ako ng $5 sa AVAX, sa Matic, sa APT. Meron akong 0.5 APT. I think kasya na yan. Tapos saan pa ba? Sa BNB. So BNB meron akong sobra pa yan. So yan na guys. Mag-start na tayo. Dito tayo mag-umpisa sa the Aptos Bridge. So click natin to para mapunta tayo dito. So as you can see, nakakonect na ako, yung MetaMask wallet ko, tapos yung APT wallet ko, itong gamit ko is Petra. So pwede kang gumamit I think ng iba, Martian, hindi ko sure pero as much as possible gamitin nyo lang din yung Petra para sure. So ang gagawin natin is yung ETH natin from Ethereum mainnet is ipapasa natin to Aptos, magiging WETH siya. So sa akin gagawin ko is 0.315. So select token Ethereum, so network Ethereum, so WETH and Aptos. So ang hindi ko siya pwedeng i-max kasi walang matitira sa akin pang gas. So medyo delikado tayo pag ganun. So 0.315. So medyo compute ka na yan na guys, kaya meron akong allowance. May matitira sa akin pang gas kung sakali. So transfer natin. And may signature lang na kailangan na guys. So approve lang natin yan. So switch network kasi naka ZK era nga pala ako. So nagpunta akong Ethereum ngayon. And then confirm natin yung gas fee. So guys, sa Ethereum mainnet, tandaan nyo medyo masakit yung gas fee dito. Lalo na kapag maraming gumagamit ng network. So nga pala guys, ito medyo matagal siya. Ayan, meron naman nakalagay dito parang estimated time. So hintayin nyo na lang, nakalagay din dito pending. And babalik na ako kayo pag natapos na to. So as you can see guys, ayan, complete na yung transfer natin, no? Yung ETH natin from ETH mainnet is napunta na sa Aptos at naging WETH na siya. So mache-check nyo siya dito sa Petra. Ayan, nakita nyo, wrapped Ether, nandyan na siya. So next natin gagawin, so balik tayo dun sa steps natin. So tapos na natin to. Ang next natin is yung WETH natin, gawin nating ETH sa ARB or sa Arbitrum. So pagpapalitin lang natin to, switch natin. Tapos ito, imbis na Ethereum, gagawin natin Arbitrum. So max natin yan, no? Ayan, checking siya. So yan, transfer natin. So yan, approve lang natin yan guys. So yan, no? Buti na lang kasya yung Aptos na ano ko pang gas fee. So makikita nyo guys, no? 2,878 minutes pa. So pag kinumpute mo siya, around 2 days pa yan bago matapos. So babalikan ko na lang to and itutuloy natin itong video pag natapos na yung transaction natin from Aptos papuntang Arbitrum network. So yun guys, natapos na yung pag-transfer natin ng WETH natin from Aptos network papuntang Arbitrum network na ETH. So yan, status niya is complete. Actually hindi siya 2 days inabot. 1 day and a half siguro. Hindi ko lang na na monitor pero natapos din siya agad. Tapos as you can see, August 22 na kasi naging busy ako. So hindi ko siya nagawa kahapon. So babalik tayo sa steps natin, no? So punta tayo dito sa steps. So tapos na to, na-swap natin yung WETH natin from Aptos to Arbitrum ETH. So next punta tayo sa Orbiter. Ayan, so ito yung Orbiter na website.
So, magta-transfer tayo ng ETH from ARB papuntang OP or Optimism. Tapos, ARB ulit papuntang base ETH. Actually, itong dalawang step nito is for gas fee lang. So, lalagyan mo ng gas fee yung base mo and yung OP na network. So, ETH din kasi yung gamit nila. And nagawa ko na ito nung nakaraan. So, nakatick na siya, no? So, ito papakita ko sa inyo. Meron na ako ito. Sa Optimism, meron na akong 8 USD. Tapos sa base, meron 10 USD. So, ayan. Tapos na tayo dun sa step na yun. Check nyo na lang kung paano. Sobrang dali lang naman niya. I-swap mo lang, i-bridge mo lang, I mean. So next is punta tayo sa app.angle.money. So yan, click lang natin, tas swap. Tas confirm lang natin to. Sa kalagay dito, swap natin yung ARB ETH natin to AG Euro. So connect tayo. To connect wallet. MetaMask. Tas next lang natin. So actually guys, dapat naka tayo ARB or Arbitrum. So ako naka-ETH ako. So lipat ako sa Arbitrum. So wait lang guys. Hanapin natin ito Arbitrum 1. And so kasi nandito ng ETH natin, no. Transfer natin ng nakaraan. So yan, after nito, bibili tayo ng AG Euro gamit yung ETH natin. So click natin to, buy AG Euro. Select token, ETH. Tapos AG Euro. Actually, buy. Click natin itong buy. So swap gamitin natin, no guys. So ayan, 0.32. So sa akin nilagay ko dito, 0.29 yung gagamitin ko. So kinumpute ko to guys, paalala lang. So kayo compute nyo na lang din. So AG Euro, ayan. Medyo madaming AG Euro, no. So swap. So may parang slippage ata siya. So, details. Check lang natin mabuti bago natin i-swap. So ang gagawin kasi natin dito, bili tayo AG Euro. Tapos yung AG Euro, bibridge natin siya. So swap natin 0.28 or 0.29 yan dapat. So click swap. So kapag ka nasa Arbitrum, medyo mas maliit yung gas fee. Makikita nyo. So ito yung file extension yan, in-install ko. Hindi ko pa na-discuss. So siguro next time. So yan, sending na, no guys. So expect natin mabawasan itong balance natin ng 0.32. So dadagdagan tayo ng AG Euro. So yan guys. Check natin ETH natin. Nabawasan na siya. Ayan. 0.028 na lang, no. Tapos yung AG Euro. Next, na-tick na natin to. AG Euro bridge natin from ARB papuntang OP. So bridge. Check natin itong bridge. So select network. Arbitrum. So Arbitrum tayo manggagaling. Papunta tayong Optimism. So tandaan nyo, dapat may gas fee kayo. So Arbitrum, may gas fee ako sa Arbitrum papuntang OP. So mamax ko to kasi kailangan ko lang naman siya i-bridge. So approve. Max ko lang to. Next. And then approve. So kailangan mo i-approve yung spending limit niya, no, kasi hindi niya magagamit yung AG Euro mo or hindi niya may swap. So bridge na natin papunta Optimism. So yan, confirm. And hintayin nyo lang siya guys. Ang next natin actually gagawin dito, i-bridge natin siya papuntang OP, papuntang BNB, papuntang Polygon, papuntang AVAX. Tapos pabalik tayo sa ARB. So kaya kailangan natin ng gas fee sa OP, sa BNB, sa Polygon or Matic, Avalanche or AVAX. So yan, medyo patapos na ata siya. Hintayin lang natin dito, no. Wala pa siya dito sa destination. Nasa origin pa lang siya. So actually guys, ayan makikita nyo, layer 0 transaction yung ginagamit nila. Kaya makakount as transaction nyo to sa layer 0. So tataas yung volume nyo and possibly sana magkaroon kayo ng airdrop. And then guys, kung gusto nyo tignan dahil crypto naman to and nasa naman to blockchain, pwede mo click to layer 0 para makita mo yung transaction mo kung kamusta na. So ito, status ko is delivered. Nakalagay dyan yung mga details. So exit na natin to. Ayan, destination natin nasa Optimism na. So yun lang guys, no. After Optimism, pupunta tayo sa BNB. So guys, papabilisin ko to and panoorin nyo na lang kung paano yung gagawin ko.
So yun guys, nasa BNB or Binance Smart Chain na yung AG Euro natin. So next naman natin is from BNB papunta tayo sa Matic or Polygon. So click nyo lang to para yung BNB mapunta dito. And mag-switch kayo ng network. So click nyo lang switch network, tapos Optimism, palitan nyo ng Polygon. Ayan guys, so mamax din natin yan guys. Tandaan nyo lagi lang nakamax yan kasi para yung lahat ng AG Euro nyo mabridge nyo papunta talaga dun sa susunod na chain. So max nyo lang ulit to, then next. So kagaya lang ulit nung kanina no guys, ulit-ulit nyo lang gagawin hanggang makabalik kayong Arbitrum. So yun guys, from Polygon nabalik na natin siya sa Arbitrum network. So X na natin to, and then i-tick na natin to, mga to. And then next natin is yung Arbitrum natin na I mean from Arbitrum network na AG Euro. Babalik natin siya sa Arbitrum ETH. So click na natin to buy AG Euro, tapos swap natin, click natin to Arbitrum network, switch tayo sa Arbitrum network, hanapin natin Arbitrum network, Arbitrum 1, and click natin to sa taas yung AG Euro, tapos ETH. So max natin to. Okay na 0.29 no. So may konti lang fee na nabaw, so approve lang natin to. Balik natin siya sa ETH. So max, approve. So ang mangyayari dyan is parang isa-sell natin yung AG Euro pabalik sa ETH natin. So yun guys, as you can see, nakabalik na yung ETH natin no. So napaikot na natin siya. Nagawa natin siyang AG Euro, na-bridge natin siya, tapos nabalik natin siya sa ETH. So next punta tayo dito sa Sushi Swap. So click natin to. Ang gagawin natin dito is bibili tayo ng STG and USDC-E. So itong value na to, ito yung i-stake mo and gagamitin mo dito sa pool. So dito yan sa Stargate. So yung gagamitin natin dito is hindi na natin to maibabalik. So kaya maliit lang yung kukuhanin ko no. So hindi katulad kanina, alam ko kasi napaikot lang yung gagawin natin kanina, kaya mataas yung mga ginagamit kong ETH na value. So ito, hindi ko na mababawi itong 0.006 kasi i-stake ko siya and gagamitin ko siya sa pool. So bili tayo. So gamit natin is Arbitrum 1 pa rin kasi nandun yung ETH natin. Click natin to, tapos hanapin natin STG, then Stargate token. So 0.006. So hindi pala ARB, sorry, ETH. Ayan, 0.006. So around $10 yun no guys. Swap natin siya. Click swap ETH for STG, then confirm. So guys, ito pwede nyo naman ito babaan, siguro $5 ganun. So make another swap kasi ang sunod natin gagawin is USDC-E. So ETH pa rin siya, tapos USDC-E, and click natin to USDC-E. Tapos same 0.06. So around $10 din. Swap natin. Swap ETH for USDC-E. So confirm. So tapos na tayo dito guys. Dito sa dalawa. So next is yung Sushi Swap. Gagamitin pa rin natin siya. Yung ETH natin, gagawin natin siyang USDT. So ito, hindi natin to magagamit. Hindi natin to i-stake or hindi natin to gagamitin sa pool. I-bridge lang natin to. So pwede to kahit mataas. So parang paikot lang gagawin natin dito. Parang ginawa natin sa AG Euro kanina. So sa akin ang gagawin ko is 0.29. 0.29 papuntang USDT. Yan. May matitira pa ako dyan 0.01 ETH. So ang 0.01 ETH is around $16. So kaya pa yan, mataas pa yan pang gas fee. So swap natin swap ETH for USDT. So yan, babayaran natin is, check lang ulit natin kung ilan yung Arbitrum natin. So ito yung transaction natin. Confirm lang natin to guys. So wait lang, reject ko lang muna ulit kasi check ko. So baka para walang matira. So ibahin natin to guys.
So ito guys, bababaan ko siya. Gagawin ko 0.27 na lang para mas sure. 0.27. So may matitira pa dapat ako. 0.03 ETH. So swap. Putang USDT. So confirm. So yun guys. So as you can see, ang matitira na lang sa atin dito is fungus fee. So yan. In process pa, no? Processing pa siya. So hintayin natin guys matapos. So pero dito tapos na siya. Nakalagay na siya. So baka delay lang dito sa MetaMask. So yan, tapos na. Ayan, may fungus fee pa tayo. So next is punta tayo sa Stargate. So ito, click Stargate.finance. So punta tayo dito, stake natin to. Punta tayo dito sa stake. So yun guys, natandaan nyo, bumili tayo kanina sa Sushi Swap ng STG. So pwede tayong mag-stake. So available, so ito siya, Arbitrum, no? So your stakes, wala pa. Ang available, ito lang. So click natin yan. So max, ayan. And then stake duration. So ito guys, di ko naman ito gagamitin itong STG na to. So might as well gawin ko na lang 12 months. So 1 year. So yan, medyo matagal-tagal, no? Okay lang yan guys, kasi hindi ko naman inaasang mabawi ito. Kasi total for staking, matagal naman talaga to. And ang habol ko dito is yung airdrop. And baka kasi kasama sa criteria nila is yung mahabang staking period. So take na natin to guys. Take natin yung STG natin. And then max natin to. Next. Tandaan nyo guys, magtitira kayo pang gas fee. Kasi baka ma-stuck kayo pag di kayo nagtira ng pang gas fee. So check nyo guys kung may pang gas fee pa kayo. So sa akin may tira pa akong 0.03. So mataas pa yan, $57 pa yan. No? So yan, na-stake na natin yung STG natin. So balik tayo dito sa stake. So nakikita nyo dito, no, your stake. So yan, may nakastake na tayo. Lock na yan for 12 months. So kayo naman maglalagay dun eh. So check natin to. Next is punta tayo sa pool. Ayan, pool. Tapos pool natin yung USDCE natin. So pipili tayo. So pili natin dito is Arbitrum. Ayan, USDC. So click natin to. So you can see, ayan, kailangan niya is USDC. USDCE ang kailangan dito guys, hindi USDC. So yan, nakikita nyo yung binili natin kanina. Ayan yan. So max natin siya. Then approve. Tandaan nyo guys, hindi nyo kailangan ng malaki dito. Ang habol ko lang dito is magkaroon ako ng transaction. Kompleto ko yung stake, farm, pool. So right now, tapos tayo sa stake and then progress tayo dito sa pool. So yan, confirm ko lang ito. Magbabayad ako ng gas fee. So yan guys, tapos na, no guys. After natin i-pool yung USDC natin dito, i-click nyo to, go to farm. Ayan. So may makuha ka kasi na LP tokens. So yung LP tokens galing yun sa na-provide mo dun sa pool. So ayan siya. So gagawin natin dyan sa farming, i-max lang din natin yan. Tapos approve natin. Ma-max lang din natin to guys. Ayan, approve. So ayan, add stake. So actually ito, yung claim pala na pinindot ko kanina is hindi mo kailangan siya pindutin kasi wala pa naman akong i-harvest. So get LP token. So kung gusto mo pang mas marami yung ilagay mo sa farming mo, punta ka dito sa pool. Tapos maglagay ka para mas madami para mas marami ka makuha ang LP token. Ayan guys. And then after nito, ayan, tapos na tayo dito, no guys, dito sa farm. Punta pa rin tayo dito sa ARB pa rin. Dito pa rin sa Stargate.finance. So transfer. Tapos ang gagawin natin dito guys, yung USDT natin. Tandaan nyo kayo na bumili tayong USDT sa Sushi Swap. So check natin, nandito siya dapat USDT. So hindi pala naka-import tokens ko pero dapat nandyan siya. So ito pala siya, $449. So max natin siya. So gagawin natin, USD natin papuntang BNB. So click natin to and then BNB. Ayan, gagawin natin yung parang ginawa natin sa AG Euro kanina. Transfer natin siya sa different chains. So from ARB papuntang BNB and then OP, then Avalanche, then Matic, then Base, papunta ulit sa ARB pabalik. So guys, ito, papakita ko lang to, i-fast forward ko, and then babalikan ko kayo pag natapos ko na paikutin yung USDT natin sa iba't ibang chain. So guys, ito guys, intayin nyo siya. Sa akin kasi nakalagay na parang complete na siya.
Kunyari dito sa MetaMask, pag tinignan mo yan, complete na yung swap, pero pending pa talaga yung transaction. Kaya yung USDT ko dito sa BNB, hindi pa talaga siya pumapasok. And then next natin, di ba, from BNB, papunta naman siyang Optimism. So abangan lang natin to, pending. Pwede mong click yan, ayan. May estimated time naman siya, so around 5 minutes. So yun guys, no, tapos na. So from base, nabalik na yung assets natin, papuntang Arbitrum. And then, tick na natin to. So napaikot na natin yung USDT natin or USDC. Tapos balik tayo sa SushiSwap. So pagbalik natin dyan, huwag natin gamitin yung cross-chain. Kasi USDT naman natin is nasa ARB na. Or Arbitrum. So change lang natin to. From base, papunta tayo sa Arbitrum 1. So Arbitrum 1 network. And then, yung asset natin is naka USDC. So hanapin natin USDC. Ayan guys, naka USDC pala siya, no? So click lang natin to, max natin to, yung wallet. So babalik natin siya sa ETH, no? Approve lang natin to. So tapos na tayo dito guys. Ang next natin is punta tayo dito sa Radiant. So yan, hindi ko siya titik pala. So click lang natin to. Ang gagawin natin dyan is bibili tayo ng RDNT gamit yung ETH natin sa Arbitrum. So connect tayo ng wallet natin, MetaMask, and guys, Arbitrum network, ETH RDNT. So yan guys, ang bibili ko ay 0.27. So may matitira pa akong pang gas fee, pero check natin kung ilan yung kabuuan na kailangan nating bayaran. So confirm swap. So yan guys, 0.27. So maliit na yung gas fee. So yan, RDNT. So yan guys, nasa RDNT na tayo. And nakabay tayo RDNT. Next is punta tayo dito sa Radiant.capital. So next natin is bibridge natin siya. So punta tayo lang dito, launch up natin to. Then punta tayo dito sa bridge. Yan. So guys, yung RDNT natin guys, lalabas yan once na makonect natin yung wallet natin. So yun guys, yung RDNT natin, i-bridge natin siya from ARB papuntang Binance Smart Chain. So hindi natin siya isi-sell, i-bridge natin siya. So from ARB network, papunta siya sa BNB network. So max natin yan, bridge RDNT. So may fee siya, no guys. So ang fee niya is RDNT din. So mababawasan yung RDNT natin ng ganito na value. So bridge lang, i-max ko siya, no guys. So bridge RDNT, confirm lang natin yan dito sa MetaMask for the transaction. So guys, pending, intay lang natin ito matapos. So ang gagawin naman natin from Arbitrum, from BNB, babalik natin siya sa Arbitrum. So switch tayo. Galing naman tayo sa BNB this time. So max lang ulit itong RDNT natin, bridge natin yung RDNT ulit. So yan, bridge. Then confirm lang natin dito yung transaction. So guys, success na siya. Nakabalik na yung RDNT natin dito sa Arbitrum. So check natin, balik tayo sa Arbitrum. So dapat nandito na siya. So hintay lang natin kasi medyo delay siya minsan. Katulad kanina. So hintay natin. So yan guys, na after natin ma-swap back yung RDNT natin or ma-bridge natin papunta ulit Arbitrum. So isi-sell na natin siya. So nasa sa inyo yan kung gusto nyo siya i-hold or hindi. So ako kasi hindi ko siya i-hold kasi hindi ko naman gustong i-bag itong si RDNT. So babalik ko siya sa ETH. So pinaikot ko lang din siya for transactions. So yun guys, no, nabenta na natin yung RDNT and naging ETH na siya ulit. So balik tayo dito sa steps natin. So tapos na natin to and na-sell na rin natin yung RDNT. So next natin ito, yung SushiSwap ulit. So balik tayo dito sa close natin yung ibang tab. So SushiSwap lang itira natin. Aptos bridge, tapos na rin tayo dyan. So yan, ang gagawin nyo lang dito, mag-weekly swap kayo, no, kung gusto nyo magpalit-palit kayo ng token para tumaas yung volume nyo. So ako guys, hindi ko muna siya gagawin kasi okay naman ako ngayon. So ang next ko is next week. So mag-swap ako dito and maghanap ako ng iba pa mga ways para tumaas yung volume. Mag-explore ako ng iba pang dApps or something, no. So next, ito OmniX guys. So pandagdag din to sa transaction natin sa Layer 0. So ang gagamitin natin dito is base or yung base network. So punta tayo dito, click natin to. Tapos imbis na Arbitrum,
punta kayo dito sa base. So, switch network. So, makikita nyo guys, pwede kayo mag-mint hanggang 20. So, mint lang kayo guys, 20. I-max nyo lang yan kasi ang babayaran nyo lang dyan, sobrang liit. Kasi parang free siya. So, gas fee lang ang babayaran nyo. Yung si sobrang liit lang ang babayaran ko. So, guys, ako re-reject ko siya kasi nakapag-mint na ako nyan. So, after nyo siya i-mint, pupunta kayo dito sa my profile nyo. Ayan, kunyari na-mint nyo na siya, 20. Punta kayo sa my profile. Gamit pa rin yung base network. Tapos, i-transfer nyo to. Ito yung mga NFTs na yan. As you can see, ito yung NFTs ko. Na-transfer nyo siya. So, send. Tapos, punta kayo sa ibang network. So, isa-isayin nyo yan lahat. Check nyo kung saan pwede. As much as possible lahat yan. Pero pag ayaw, okay lang. Basta try nyo siya lahat. So, yun. After nun, magkakaroon kayo ng transaction sa layer 0. So, yun lang muna tayo guys for layer 0. Marami na tayo nagawa, kung gusto nyo i-check yung rankings nyo or yung volume nyo, punta kayo dito guys, dito sa nftcopilot.com/layer0 rank check. So, gagawin nyo dyan, ilalagay nyo lang yung wallet nyo. Wallet address. So, yan. Check natin kung ilang volume. So, yan guys. $561 yung volume natin kanina. So, ang pinaka-na-count lang din halos dyan is yung ginawa natin dito sa Aptos Bridge. So, yun lang yung kita dyan. Pero yung iba natin, counted naman yun. Lalo yun dito sa OmniX. Magkakaroon transaction dyan sa layer 0. Kasi alam ko, itong OmniX is powered by layer 0. So, yun lang muna guys for today, Abang na lang kayo sa mga iba pang airdrop guide na ilalapag ko. Kasi napakarami pa nito guys in progress. So, ang next ko is itong Zora. Tapos, Zeta Chain siguro. Kasi yan yung mga importante guys. Yan yung mga may funding talaga yan and talagang legit talaga yung mga yan. So, tandaan nyo guys, next natin Zora, Zeta Chain. So, iba, isisingit-singit natin yung iba. And then, siguro itong debunk, igagawan ko ng part 2 kasi may bago siya, about sa testnet, tsaka doon sa bagong badge. So, yan guys, for layer 0, ito lang guys. And then, abang-abang na lang kayo sa mga ibang Twitter or ibang mga YouTube. Tignan nyo kung paano increase yung rankings nyo dito or yung volume. As much as possible, mataas yung volume nyo. Huwag kayo matakot kasi gas fee lang naman halos yung binabayaran nyo dito. So ako guys, makikita nyo yung portfolio ko nung nag-start tayo is nasa 600 plus USD ata yun. Pero kasi bumaba yung ETH kaya medyo bumaba rin yung yung mismong portfolio. Pero yun nga, halos gas fee lang naman yung binayaran ko. Tapos nagkaroon pa ako ng transaction dito sa layer 0. So yun lang guys, susunod na lang ulit. Bye bye.